something we can live with. So we'll be working with China, we'll be negotiating with China. Again, our relationship is very good with China and we intend to keep it that way. But we have to do something to seriously relieve that trade deficit. We can't have a $500 billion a year trade deficit. We also have the theft of intellectual property, and that probably is in the neighborhood of $200 to $300 billion a year. Ang lista niya ng mataas na tail risk na resulta sa ilalim ng pangalawang administrasyong Trump ay medyo mahaba. Marami sa mga senaryo ng kalamidad na iyon ay mga bersyon ng mali-mali na unang termino ni Donald Trump noong itinulak niya ang mga demokratikong kaugalian at naglaro ng footsie kasama si Vladimir Putin. Ngunit ang isang underrated na panganib ay pinalakas niya ang loob ng China na salakayin ang Taiwan. Ang Taiwan ay isang demokrasya sa baybayin ng China. Dati itong bahagi ng China hanggang sa ang digmaang sibil ng China ay iniwan itong de facto na independente. Hindi kailanman hinilala ng Chinese Communist Party ang kalayaan ng Taiwan at ang CCP ay nagsagawa ng lalong palaban na postura patungo sa mga kapitbahay nito, kabilang ang Taiwan, ang Pilipinas, Vietnam, Brunei, Malaysia at Indonesia. Ang Estados Unidos ay palaging nagpatibay ng isang postura ng estratehikong kalabuan patungo sa Taiwan, na ang ibig sabihin ay suportado nito ang depensa ng Taiwan nang hindi formal na ipinangako ang sarili na pumunta sa digmaan kung sakaling magkakaroon ng pagsalakay mula sa bansang China. Ang estratehiyang iyon, bagamat malayo sa perpekto, ay nagtagumpay sa pagpapanatili ng kalayaan ng Taiwan at pagpigil sa anumang digmaan na mangyayari sa dalawang bansa. Si Trump, gayon pa man, ay hinipan ito sa pira-piraso. Sa isang pakikipanayam sa Bloomberg, ipinahiwatig niya na ang Estados Unidos sa ilalim ng kanyang pagkapangulo ay hindi ipagtatanggol ang isla mula sa isang pag-atake ng China. 9,500 milya ang layo ng Taiwan, paliwanag niya. Ito ay 68 miles ang layo mula sa China. At maging ang bansang may conflict sa China sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, tulad na lamang ng alay nito na Pilipinas at ilang bansa sa Timog Kanlurang Asia tulad ng Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei ay nanganganib na hindi makakuha ng suporta mula sa Estados Unidos kung sakaling magkakaroon ng giyera sa bansang China. At binago niya ang kanyang mga dahilan sa pagtanggi na ipagtanggol ang bansang Taiwan gamit ang kanyang pamilyar na luhika ng gangster. Saad niya, Taiwan took our cheap business from us. I mean, how stupid are we? They took all our cheap business. They're immensely wealthy. I don't think we're any different from an insurance policy. Why? Why are we doing this? Ang mga tradisyonal na dahilan sa pagpigil sa pagsalakay ng mga Chino sa Taiwan ay kinabibilangan ng pagsuporta sa demokrasya, na kung anumang bagay ay negatibo sa isip ni Trump, hinahangaan niya ang mga diktador sa lahat ng guhitan, pati na ang Partido Komunista ng China. Ang pinakamahalagang dahilan ay upang maiwasan ang pagdanak ng dugo, kaguluhan at paggagambala. Ang Estados Unidos ay nagpapamanatili ng isang pandaigdigang kapayapaan sa loob ng ilang dekada. Ang panahong iyon ay malinaw na kulang sa perpekto at kasangkot sa higit sa ilang mga kaso ng overreach ng militar. Ngunit ang internasyonal na kayusan na nakabatay sa mga patakaran ay nagresulta sa mas kaunting mga digmaan at pagkamatay kaysa sa mga panahon na nauna rito. Ang pag-install ng isang presidente na hindi nakakaunawa o naniniwala sa sistemang iyon at lalong lumalakas ang loob na suwayin ang mga tradisyonal na republikan na nakapaligid sa kanya bilang mga tagapag-alaga ng hinirang ng korte sa kanyang unang termino ay nagdudulot ng mga panganib ng nakakatakot na pagkasira. Ang listahan ay lumago ng napakahaba, kaya mahirap subaybayan ang lahat ng mga ito. Ngunit ang pagbubukas ng pinto sa isang potensyal na digmaan sa pagitan ng China at Taiwan lamang ay sapat na upang ma-disqualified si Donald Trump. Pero iba ito sa managing payag ng ilang mga Chinese think tank. Sa mga binitawang salita na ito ni Donald Trump,
dahil ayon sa kanila, huwag daw magpakapante sa mga naging payag na ito ng potential US President na si Trump. Maaaring oo o hindi ang mga mangyayari sa China kung sakasakali at alam na alam nila ang mga karakas ng mga Amerikano pagdating sa mga bagay kung pag-uusapan ay pagnegosyo at digmaan. Inamin nila na kabado ang China kung sakaling mahalal nga si Trump bilang magiging presidente ng US dahil sigurado isa sila sa mga prioridad ng Amerika upang maging target hindi lamang sa business manipulation kundi magiging rason ang paglusob nila sa Taiwan na girain sila ng mga Amerikano. Ayon pa sa kanila, hindi nila makikita kung ano nga ba talaga ang mga tumatakbo sa utak ni Trump sa kabila ng mga pahayag nito na mahal niya ang China bilang isa sa pinakaimportanteng bansa para sa Amerika kung pag-uusapan ay kalakalan. Alam ng China na hindi pa nila kayang labanan ng harap-harapan ang Amerika kung pag-uusapan ay giyera, kaya nag-iingat sila sa kanilang mga pasya tungkol sa pakikipag-usap at pakikipagsundo kay Donald Trump kung sakaling manalong ito bilang susunod na maging presidente ng Amerika. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.